Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Pura Luca Vega, lalong nagmatigas ng iinsulto at walang planong mag-sorry. Yan guys, yan ang controversial ngayon. Kung maalala nyo, di ba? Bigla itong sumikat at umani ng maraming batikos dahil sa ginawa niyang yung kantang ama namin, lalo na sa ating mga Katoliko, na sagrado sa atin, di ba? Na pag dinarasan natin to sa misa, nakapikit tayo, yung dalawang kamay natin, nakataas pa, na pagsuko o pagtalima doon sa tinuro ng ating Panginoon. Kasi siya mismo nagturo nito guys, na sabi nung isang alagad niya, paano po manalangin ito na? Tapos sabi niya, kung manalangin kayo ganito, Ama namin sumasalangit ka. Yun na guys. So mula noon, katuruan na yan, lalo na sa ating mga Katoliko, na talagang sinusunod natin. Hindi natin sinasaway yung utos na yun. Pero itong si Pura Luca Vega, kinanta pa dun sa bar. Imagine nyo sa bar, ginagawang kalokohan, di ba? Yung dasal natin na sagrado, para sa kanya, parang kalokohan lang. So dahil doon, marami ang nagdeklara ng persona non grata. So ibig sabihin nun guys, hindi ka na pwedeng pumunta sa lugar na yun dahil dineklara ka na nga, nabawal ka na doon. So yung mga nagdeklara sa kanya, dumami na, alos 14 na yata. So nauna dito guys, yung General Santos, Florida Blanca, Pampanga, Laguna, at itong sa Maynila dito, Bukidnon, Negros Occidental, Nueva Ecija, Cebu, Cagayan de Oro, Occidental Mindoro, Dinagat Island, Lucena, Mandaue City, Bohol Province, Batangas City. So sa dami na nagdeklara nito guys, hindi na antig o hindi na tinag itong si Pura Luca Vega. Imbes na bumaba yung kanyang pride, lalo pang tumaas. At bukod dyan, di ba, meron pang nagsampak sa kanya ng kaso. Yung una, yung maalala ko yung Jesus Movement. Di ba? Sila yung nag-file. So sumunod, yung organization sa Quiapo, guys, di ba? Dinimanda na rin si Pura Luca. Kasi, kaya natagal sila, ang sabi nila, naghihintay pa sila na baka humingi ng sorry, di ba? Magbalik loob sa kanyang ginawa, pupunta sa kasi ginaya yung Quiapo, di ba, nakita niyo yung buong Nazareno, ginaya niya yung itsura. Kaya sabi ng mga organization na to, binibigyan pa namin siyang pagkakataon para humingi ng sorry, pero lalong parang hindi mangyayari. So nag-decide ngayon yung organization na indemanda na to, kasi nga mayroon tayong batas na pinagbabawal na pagbabastos sa mga religion, lalo na tayo guys, almost 90% Katoliko tayo dito sa Pilipinas. Di ba? At mga Kristiyano halos yung ating mga ibang kababayan. So dahil doon lalo pang magmatigas. Ito guys, naglabas siya ulit ng statement. Tingnan nyo, nandyan sa screen, babasahin natin yung screen. Sabi niya dito, lahat tayo makasalanan. Hindi tayo perpekto. Tama? Sabi niya. Tama naman, di ba? Wala namang perpekto. Sabi niya dito, do not do unto others what you do, not what others to do unto you. Golden rule lang po yan. So, ibig sabihin, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Nasabi pa niya to guys, di ba? Pero, ginawa naman niya. Ayaw natin, pero siya ginawa niya. Di ba? Tapos sabi niya dito, para sa ibang lugar na gusto pang magpersona non grata, dyan, sabi niya, dagdagan niyo pa, pakialam ko. Imagine mo, di ba? Napakataas ng pride. Di ba? Napakataas ng pride ng taong do. At parang iniinsulto pa yung mga nagdeklara ng persona non grata. Di ba? Kaya dapat, ano na to, lalo pang damihan, lalo pang kasuhan to. Kasi lalong naging matigas eh. Kasi parang siguro nakita niya na hindi naman pala ako uli, hindi naman pala ako ikukulong. So okay lang.
Kaya ngayon, imbes na humingi siya ng tawad o bumaba ang kanyang pride, lalo pa nagmatigas, parang nag-i-insulto pa sa atin. Lalo na tayo mga Kristiyano. Di ba? So, sana sa mga mambabatas natin dyan, ano yun na po ito? Bigyan nyo na talaga ng sample to. Kasi nga, ano na to parang namimihasa na porque walang ginagawa sa kanya. Yun, nag-file lang. Siyempre, hindi pa niya maramdaman yan. Maghihirig pa yan. So, nagtutuloy-tuloy pa tong si Luca Pura Vega na mang-insulto pa lalo sa atin, lalo sa ating mga Katoliko Kristiyano. Diba? So, dito mo makikita na yung tao na to na wala na sa pakialam talaga. Kaya, pakialam ko, sabi niya. Kahit lahat na. So, siguro mas maganda i-declaran sa buong Pilipinas to. Doon na lang sa loob ng bahay, guys. Para hindi na sa magasik ng mga ganitong kabastusan at mga walang pakialam sa tao. O even sa ating batas o sa ating bansa, wala na sa pakialam eh. Gawin ko, gusto ko, bahala kayo. Para ganun ang lumalabas. Di ba? So, sana talagang may gagawin na dito ang ating gobyerno para hindi na to pamarisan. Di ba? Tama naman sinasabi niya na tayo hindi perfecto, pero meron tayong batas na sinusunod. At meron tayong salitang respeto. Di ba? Meron tayong salitang respeto. So, kailangan matuto siyang rumespeto para respetuhin din natin siya. Hindi siya nagre-respeto ini-insulto pa. Di ba? Kaya, ang tingin natin sa taong to, wala talaga itong pakialam. Na dapat talaga, sample lang na talaga ito natin gobyerno o ating mga mambabatas. Para tigilan niya ng ganito. Ini-insulto tayo nito, guys. So, yung may mga kapangyarihan dyan, baka pwede silang gumawa ng action. Although dinimanda na to, pero mukhang nahihinahan siya, di ba? Doon sa ginawa sa akin, parang wala lang. Parang binasura lang yung mga ganon. At mga nag-pressure ingrata. Imagine mo, 14 na ano na to, city na to. Hindi na sa pwede pumunta doon. Pero wala doon siyang pakialam. Dagdagan nyo pa, sabi. So sana, di ba guys, panalangin natin itong tao na to na magbago na. Kasi kung bahaya na to, baka marami pang gumaya dito. Meron naman tayong batas na sinusunod na dapat pairalin. At yung mambabatas natin, hindi, bigyan ng sample na yan para tumigil na to, di ba? Para malaman niya yung salitang respeto sa ating religion. Di ba? Na-respeto kahit ano religion mo pa, kailangan mong respetuhin yan. Tingin, hindi ko alam kung Katoliko to, hindi, di ba? So, lalo na kung Katoliko, mas mahiya sa dapat, di ba? Kung ano, tayo nga, iniingatan natin yun, tapos sila gaganunin lang. So, yan lang guys. Update natin ngayon. Abangan nyo po ang susunod kong vlog. Thank you very much.